Pagtaas ng konsumo sa kuryente na itatala ng mga power distributor kasabay ng nararanasang mainit na panahon. Narito ang report ni Joan Punsoy. Sinasanay na umano ni Marilyn ang kanyang mga anak na magtipid sa konsumo sa kuryente. Ito lamang daw ang tanging paraan para bumaba ang kanilang bayarin. Yung aircon namin, 3 hours lang po na inaka-switch. Tapos after that, pag napalamig na yung room, yung electric fan na lang. Ayon sa Dagupan Electric Corporation o DECORP, tumataas na ang demand sa kuryente ngayong mainit ang panahon. Nasa 3.4 million kilowatt-hour ang itinaas ng konsumo para sa January billing kumpara sa December billing. Siguro gawa nung, although medyo malamig pa ng konti pag madaling araw, but pagdating naman ng mga ganitong oras, medyo mainit. So, baka yun yung isang nagko-contribute dahil andun pa tayo dun sa El Nino season. Ganito rin ang sitwasyon sa konsumo ng kuryente sa Central Pangasinan Electric Cooperative o CENPELCO. Sa kabila nito, nananatili umanong matatag ang supply ng kuryente ayon sa mga power distributor. Wala rin umano silang nakikitang pagtaas sa power rate. Buong taon po nakita natin na stable yung presyo ng coal. Unless otherwise magkaroon ulit ng mga external contributions gaya nung 2022 kung saan nagkaroon ng giyera yung Russia at saka Ukraine na nakaapekto doon sa worldwide supply and demand ng coal. Sa kabila nito, maigpit pa rin ang paalala sa mga consumer na magtipid sa konsumo sa kuryente para maiwasan ang power shortage. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon.